Good day sa ating lahat mga tambay. At another update na naman tayo sa ating pinagagawang bahay. So ngayong araw nga mga katambay, pagpapatuloy lang ng ating electrician na si B-Boy ang ating pinagagawang kuryente para sa ating bahay. At ngayon ding araw ay magpapasimula na rin tayo sa pagpapagawa ng ating hagdan. At meron na nga tayo na kausap o may nakontrata na para sa gagawa ng ating hagdan. At ito nga pala ang ating gagawa ng hagdan. At may na-import tayo sa kabilang baryo. Medyo natagalan nga rin kami mga katabay sa paghahanap ng gagawa ng aming hagdan. Dahil nga ang paggagawa nito ay talagang mahirap-hirap mga katambay. Kailangan talaga na may kaukulang skills o talent sa pagpapagawa ng hagdan mga katambay. Hindi pwedeng kabud-kabud hakbakan lang yung hagdan mga katambay, baka bumigay. Medyo may kabigatan pa naman yung titira sa bahay. At kaya nasabi ko nga in-import lang din namin itong mga katambay dahil nga meron tong ibang project na ginagawa. Bali pupuntahan lang niya itong aming hagdanan mga katambay kapag wala siyang pasok. Medyo maselan nga rin kasi mga katambay ang pagpapagawa ng ating hagdanan. Alam niyo naman, meron mga computation yan. Kung siyempre yung gaano kataas at gaano karaming bilang ng baitang. Siguro sa mga nagpapagawa ng bahay dyan ay pamilyar na rin naman kayo dun sa mga sinasabi ng oro plata bata, diba? Na dapat sinusunod. Hindi naman masama na sundin ng mga pamahiin na yun Kahit naman sa mga napapanood ko sa mga YouTube at mga ibang mga video na nagpapagawa ng bahay, kahit yung mga engineer at mga architect, talagang sinusundin naman nila yung ganong na pamahiin. At dito ka sa punto nito mga katambay, nagkaroon ng konting problema doon sa size ng ating hagdan. Actually, hindi naman talaga ganito ang aking propose na maging hagdanan dito. Yun nga lang, nagkaroon ng konting diferensya sa sizing o sukat ng area na to, kaya hindi po pwedeng masunod yung gusto kong maging hagdan. Kaya ginawa na lang ng paraan para maayos mabuti ang magiging level ng bawat step. Kaya kung mapapansin nyo dito mga tabay, nagpanibagong sukat na naman ang ating gagawa ng hagdan. At sa punto na rin na to, binibilang na rin nila kung ilan yung magagamit na bakal para sa ating hagdan. At dito nga ay mapapagtanto mong talagang napakahalaga ng math sa buhay. Talagang dapat kumpitado mo yan at magiging balanse ang bawat step niyan. Dapat pare-pares ang sukat, baka naman pagkalasing ako ay mahulog ako dyan. So ito nga mga tamba, nakapagsimula na nakapagporma para sa ating hagdan. Bali hinati pala siya sa dalawa. Hindi naman po pwedeng isang diretso lang at magmumukha daw palo sebo. At dito rin sa punto ito mga katambay, nagkaroon ng silbi pang ating mga ginamit o ng mga nabiling kahoy. So hindi natin kailangan pang bumili ng kahoy para gagamitin na pangporma sa ating hagdan. At yun ding araw na yun merong bumisita sa atin mga katambay. Isa rin sa mga mababait kong kuyang sa paradahan sa aming toda. At isa rin siya sa ating talagang napaka-supportive sa ating mga ina-upload na video at lagi daw nanonood. Ang huling bakasyon ko nga nakausap ko ang kanyang asawa at siya rin ay aming dating teacher nung kami ay high school. Ay nabanggit nga niya sa akin na si kuyang mo laging nanonood ng iyong mga video. Kaya shoutout po sa inyo, Ma'am Lati at Kuyang Boy. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating mga video lagi. Saan ka naman nakita? Bumisita na lang, napagod pa. At nalaman ko rin na magkakakilala rin pala itong mga matatanda na to. Itong mga tao na to magkakaklase yata o magkakabats yata ito nung high school. Hindi ko lang alam kung sino pang presidente nun. So hanggang dito muna for today's video mga tambay. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating pagpagawa ng bahay, pwede kong i-share base sa aking experience, ay mag-comment lang po kayo sa comment section at sasagutin natin yan. So see you on our next update mga tambay. Kalas!